Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Moon Guardian of the Moon. Halina't simulan na natin. Noong unang panahon ng mundo ay walang liwanag, ang lahat ay napapalibutan ng kadiliman. Iyon ay hanggang sa ginamit ng isang makapangyarihang bayani ang kanyang kawit upang hilahin ang buong araw malapit sa planeta. Ang taong ito ay ang tagapag-alaga ng araw, na ginamit ang araw upang ayusin ang mga panahon sa lupa. Sa pagdating ng araw, isang kakaibang tao ang lumitaw mula sa ibang mundo, ang mundo ng mga panaginip. Ang taong ito ay ang tagapag-alaga ng buwan, na nagdala sa kanya ng buwan. Kasama ang buwan, nagdala siya ng mga pangarap, kasama ang tagapag-alaga ng araw at buwan ay nagdala ng balanse sa lupa. Ilang libong taon na ngayon ang lumipas at ang araw ay kinaladkad sa paligid ng mundo gamit ang isang napakalaking bato na golem, habang ang isang napakalaking halimaw na parang ibon ay hinihila ang buwan sa magkasalungat na direksyon upang lumikha ng ikot ng araw at gabi. Gayunpaman, ang araw ay hindi kailanman lumalampas sa lupain ng araw at ang buwan ay hindi umaalis sa lupain ng gabi. Ang mga nilalang sa gilid ng araw ay sumusunod sa tagapag-alaga ng araw habang ang iba na naninirahan sa gilid ng gabi ay sumusunod sa tagapag-alaga ng buwan. Minsan bawat ilang taon ng mga tagapag-alaga ay inihalal upang pangalagaan ang pag-ikot ng araw at gabi. Sa daigdig ng araw, si Sohon, isang napakayabang at sobrang kumpiyansa na lalaki, ay malapit ng mahalal na tagapag-alaga ng araw sa susunod na araw. Sa mundo ng gabi, isang ganap na kabaligtaran, tahimik at kontrabida na lalaki na nagngangalang Leon ang ihahalal na magbabantay sa buwan sa susunod na gabi. Sa mundo sa pagitan ng araw at gabi, ang mga buhay na nilalang ay gawa sa wax. Sa ganoong sambahayan nakatira ang isang batang wax teenager na tinatawag na Glim na nakatira kasama ang kanyang ama. Tuwang-tuwa si Glim na pumunta at masaksihan ang pagpuputong ng bagong tagapag-alaga ng araw at buwan kinabukasan. Ngunit nanindigan ng kanyang ama na hindi dapat pumunta, dahil matutunaw siya at mamamatay tulad ng kanyang ina na si Ursula na ngayon ay naging isang dakot na lamang ng wax matapos lumabas sa init ng araw. Gayunpaman, walang intensyon si Glim na makinig sa kanyang ama. Bumalik sa mundo ng gabi, nakatira ang isang batang masayahin na binatilyo na nagngangalang Myun. Si Myun ay isang mapaglarong bata at kadalasan ay nalalagay siya sa problema. Natisod siya sa speech ceremony ni Leon at na-grounded siya ng kanyang ama. Gayunpaman, may isang espesyal na kakayahan si Myun, kaya niyang pakalmahin ang mga bata na nananaginip ng masama at tiyaking natutulog sila ng maayos. Kinabukasan, ang araw at ang buwan ay inihahatid sa tabi ng kani-kanilang lokasyon at nagsimula na ang seremonya. Sa araw na mundo, si Master Zola ang matandang tagapag-alaga ng araw ay bumaba mula sa araw at ibinibigay ang kanyang kapangyarihan sa susunod na tagapag-alaga na si Sohon. Ang buong seremonya ay nagpapatuloy ng walang sagabal. Sina Myun at Glim ay parehong nakarating doon upang saksihan ang seremonya. Sa tapat nila, sinimulan din ni Yul ang matandang tagapag-alaga ng buwan ang seremonya at tinawag ang pinakadalisay na nilalang ng gabi upang ideklara si Leon bilang tagapag-alaga ng buwan. Gayunpaman, nilaktawan ng nilalang si Leon at idineklara si Myun bilang bagong tagapag-alaga ng buwan. Ang isang mahiyain Myun ay naguguluhan sa kung ano ang nangyari ngunit walang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang kanyang kapalaran. Habang idineklara siya ni Yul bilang kanyang kahalili, si Glim ay nakikinig sa kanyang pangalan ng may pagkamangha. Sa ibang lugar sa kadiliman ng Underworld, ang mga alipors ng masamang halimaw ay isinalaysay ni Necros sa kanya ang balita na sa wakas ay nagretiro na ang makapangyarihang si Master Zola at kaya ito na ang perpektong oras para sa kanila na muling magsimula sa kanilang masasamang gawain ng pagnanakaw ng araw. Pumayag din si Necros at naglabas ng 2 Shade Serpent mula sa loob niya para sirain ang kaluluwa ng isang nilalang para magamit nila ang nilalang na iyon upang maisabatas ang kanilang mga plano. Ang lilam na mga ahas ay tumungo sa isang nilalang, na higit na nagdusa nitong mga nakaraang araw, si Leon ay bigo dahil ang kanyang mga taon-taon na halaga ng pagsasanay ay nawala lahat dahil si Myun ay biglang napili bilang tagapag-alaga. Napansin ng mga ahas ang kadiliman sa kanyang puso at humarap sa kanya na may isang panukala, kung maibigay niya ang araw kay Necros, siya ang magiging bagong tagapag-alaga ng buwan. Kung isa sa alang-alang ang nangyari nitong mga nakaraang araw, talagang tinanggap ni Leon ang alok nito. Sa ibang lugar, dinadala si Myun sa malaking parang ibon na tagadala ng buwan,
Sa ibabaw ng carrier ay isang templo mula sa kung saan ilang daang mga string ang humahawak sa buwan hanggang sa carrier. Ang mga string na ito ay mula sa maliliit na puting gagamba na naninirahan sa templo. Ang bawat isang kwerdas ay maaaring gamitin bilang isang alpa upang kontrolin ang tagapagdala ng templo. Ipinakita rin niya kay Myun ang trapdoor na humahantong sa mundo ng mga pangarap, kung saan dinala ng unang tagapag-alaga ang buwan. Hindi pa rin kumbinsido si Myun na siya ang tunay na tagapag-alaga. Sa tingin niya ay pinili siya ng nilalang nang hindi isinasaalang-alang ang anuman. Pagkatapos ng lahat, siya ay masama sa lahat ng bagay at walang paraan na makontrol niya ang templo. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong tungkol sa kung paano paandar ng maayos ang templo, si Yula ay naging isang malaking kumikinang na halaman na namumulaklak sa isang hugis buwan na bulaklak. Sa paligid niya ay maraming iba pang mga halaman na katulad niya, mula sa iba pang mga tagapag-alaga ng buwan. Sa ibang lugar sa Stone Golem, si Master Zola ay naging isang rebeltong bato tulad sa mga nauna. Kinuha na ni Soho ng templo ngunit nadismaya siya, dahil ang kanyang mga kasanayan ay hindi na kailangan para sa pagpapatakbo ng templo. Nakatuon na ngayon ang templo sa photosynthesis, pamamahala sa lagay ng panahon, at iba pang siyentipikong bagay. Bumalik sa templo ng buwan, sinubukan ni Myun na kontrolin ang templo ngunit nabigo siya ng husto. Ang mga string ay nagsimulang maputol at ang buwan ay naalis sa templo. Maging ang carrier ay nagsisimulang gumalaw nang hindi sinasadya nang hindi sumusunod sa nakatakdang daanan nito. Nagawa ni Myun na ibalik ang buwan kasama niya ngunit ang carrier ay nakatulog na at hindi na gumalaw pa. Kaya, dinadala ni Myun ang buwan kasama niya sa ngayon, tulad ng isang lobo. Mula sa templo ng araw, napansin ito ni Sohon at galit na galit kay Myun dahil sa pagkakamali nito sa unang araw ng kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, lumabas si Leon at sinabi kay Sohon na dapat niyang pagsabihan si Myun sa pagiging isang kahihiyan sa pangalan ng mga tagapag-alaga. Pinipilit niya si Sohon na ibigay sa kanya ang templo at kakayanin nilang dalawa ang trabaho ng mga tagapag-alaga. Pagkatapos ng lahat, kung nabigo ang tagapag-alaga ng buwan, nangangahulugan ito na nabigo rin ang tagapag-alaga ng araw. Nakumbinsi siya sa mga salita ni Leon, kaya kinuha ni Sohon ang kanyang sibat at tumungo sa templo ng buwan, na iniwang walang bantay ang templo ng araw. Kinuha ang pagkakataong ito, pumunta ang mga demonyong minions ni Necros at ninakaw ang araw mula sa templo. Nang makarating si Sohon sa templo ng buwan, nagsimulang kumalat ang kadiliman sa buong mundo. Mula sa kanyang tahanan, napansin ni Gleam ang dalawang alipors na inaalis ang araw at mabilis na nagmamadaling hinanap si Sohon upang ipaalam ito sa kanya. Sa kabilang banda, narating ni Sohon ang templo ng buwan at nakita si Myun sa labas na hawak ang buwan. Marahas niyang sinaway ang binatilyo at inilayo ang buwan sa kanya at ibinigay ang buwan kay Leo na idineklara ang lalaki na bagong tagapag-alaga ng buwan. Nalungkot si Myun at tumakbo pabalik sa kagubatan. Sa sandaling iyon, dumating si Gleam at ipinaalam kay Soho na ninakaw ang araw. Lumingon sila at nakita ang huling mga sulyap ng araw habang ito ay hinihila pababa sa underworld. Sinabi sa kanila ni Leo na ang araw ay malamang na kinuha ng Necros at iminumungkahi na pumunta sila roon habang siya ay mamamahala sa templo ng buwan. Sa underworld, tinatanggap ni Necros ang araw at hinihipan ito. Si Gleam ay medyo nahihiya sa una na maglakbay kasama ang kanyang bayani ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na si Sohon ay napakayabang. Pagkatapos ay nagpasya si Gleam na manguna at gamitin ang mga bituin upang hanapin ang daan patungo sa underworld at hindi nagtagal ay natagpuan ng dalawa si Myun na nagpasyang maglakbay kasama nila dahil sa kanya, kaya sila nasa buong sitwasyong ito. Magkasamang naglakbay ang tatlo patungo sa underworld. Bumalik sa templo ng buwan, tuwang-tuwa si Leo na sa wakas ay siya na ang nararapat bilang tagapag-alaga, at inutusan ng templo na gumana muli, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito gumana. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibalik ang buwan sa langit ngunit hindi ito umaalis sa lupa. Sa lalong madaling panahon sa kawalan ng araw, ang buwan ay nagsisimulang malanta na nagiging mas maliit sa bawat segundo hanggang sa kalaunan, ang buwan ay naging abo. Ang huling pinagmumula ng liwanag sa mundo ay patay na rin at ang buong mundo ay napupunta sa kaguluhan. Sa kawalan ng buwan, ang templo ay magsisimulang mag-isa na lumipat patungo sa underworld. Sa kanilang pagpunta sa underworld, ang grupo ay nakasalubong si Phospho, isa sa mga matandang tagapag-alaga ng buwan na pinalayas.
ibinigay niya kay Gleam ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan upang hindi siya matuno ng anumang mainit, maliban kung ito ang araw mismo at nagpa siyang sumama sa grupo. Sinasabi sa kanila ni Phospho ang tungkol kay Necros, noong si Phospho ang tagapag-alaga ng buwan, si Necros ang tagapag-alaga ng araw. Gayunpaman, siya ay naging masama isang araw at nagpa siya na panatilihin ang araw para sa kanyang sarili mithiin, kaya ang mundo ay nahulog sa kadiliman. Pagkatapos ay dumating si Zola sa oras upang pigilan si Necros sa kanyang masasamang plano. Ipinadala nito si Necros sa Underworld at iniligtas ang mundo. Nanatili doon si Necros sa loob ng 300 taon habang naghihintay na umalis si Zola upang muli niyang masilayan ang araw at sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya. Ang grupo ay nagsimulang magtanong kay Phospho kung nasaan siya at kung bakit hindi niya napigilan si Necros ng kanyang sarili, ngunit ang matandang tagapag-alaga ay nataranta at tumakas na nahihiya nang hindi sumasagot. Ang totoo ay nagtago ang matanda sa lahat ng ito, parang duwag at iyon din ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Underworld. Ang grupo ay nalilito ngunit nagpa siya na magpatuloy nang wala ang matanda. Narating nila ang mga tarangkahan ng Underworld, ngunit bago sila makapasok, napagtanto ni Gleam at Mune na ang templo ng buwan ay naruroon na at naglalakad sa paligid. Napagpasyahan ni Mune na mas maganda na alagaan niya ang buwan at si Sohon ay kailangan pumunta sa araw. Kaya, pumunta si Gleam at Mune sa templo ng buwan habang si Sohon ay tumalon sa Underworld. Pumunta si Mune sa malaibon na tagadala at napansin niyang nahimatay na ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang kapangyarihan para maibalik ito sa katinuan at para pakalmahin ito. Siya ay may pag-aalinlangan dahil ang kanyang kapangyarihan ay nasubukan pa lamang niya sa mga bata ngunit nagpasya siyang gamitin pa rin ito. Nakapagtataka, gumagana ang kanyang kapangyarihan, at napatahimik ni Mune ang nilalang. Pagkatapos ay tumungo siya sa loob ng templo kasama si Gleam at napansin na wala na ang buwan doon. Nang wala ng ibang pagpipilian, tumalon si Mune at si Gleam sa trapdoor na humahantong sa mundo ng panaginip. Sa Underworld, ilang daang Shade Serpent ang nagsimulang pumulibot kay Sohon at nagudyok sa kanya na maging masama. Nagsimulang mawala si Sohon sa kanyang sarili sa lilam ngunit lumitaw si Phospho mula sa kung saan at nagawang iligtas siya mula sa maliit na kadiliman at galit sa kanyang sarili. Sa mundo ng panaginip, si Mune at Gleam ay agad na napapaligiran ng mga nilalang ng kadiliman at sinimulan nila silang guluhin. Gayunpaman, napagtanto ni Mune na sila ay mga bangungot at maaari niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang maalis ang mga ito ng madali at iyon mismo ang kanyang ginawa. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang palayain ang mundo mula sa mga bangungot at pagkatapos ay nag-ukit ng isa pang buwan mula sa malaking kristal sa gitna ng silid. Bumalik sina Mune at Gleam kasama ang bagong buwan. Namangha si Leon sa kanyang nasaksihan at sa wakas ay kinilala si Mune bilang tunay na tagapag-alaga ng buwan. Pagkatapos ay sumugod sina Mune at Gleam sa Underworld upang tulungan si Sohon na binubugbog ng husto ng Necros. Habang sina Mune at Sohon ay lumalaban kay Necros ng magkasama, pumunta si Gleam upang ibalik ang araw sa liwanag. Hinihipan niya ng malakas ang araw at nagsimula itong bumalik sa dati nitong kaluwalhatian, gayunpaman, nagiging sanhi ito ng pagkatunaw niya. Nasaksihan ito ni Mune at Sohon at napagtanto na kailangan nilang maayos agad ang problema. Pagkatapos ay nagpasya si Mune na gamitin ang kanyang kapangyarihan at ipinadala si Necros sa mundo ng mga panaginip. Sa loob ay walang paraan na maaaring saktan siya ni Necros, kaya nagawang bunutin ni Mune ang lilam na ahas na sumisira kay Necros mula sa loob ng katawan niya. Pagkatapos ay nagpapatuloy si Mune upang sirain ang lilam at palayain si Necros mula sa kanyang katiwalian. Si Necros ay naging isang estatwa ng bato tulad ng kanyang mga naunang tagapag-alaga at si Mune ay bumalik din sa totoong mundo. Tinipon niya ang lahat ng wax ni Gleam at niremold siya, inilagay siya sa isang santuwaryo malapit kasama ang isang maliit na piraso ng buwan. Pagkatapos ay bumalik ang dalawang tagapag-alaga sa kanilang mga templo at humingi ng tawad si Sohon at kinilala na si Mune ang pinakamalakas na tagapag-alaga kailanman. Ang araw at ang buwan ay muling ibinalik sa kanilang orihinal na mga lugar at ang mga templo ay muling ibinalik sa kanilang orihinal na landas. Nagising si Gleam na may kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Phospho na hindi siya natutunaw sa araw at kasama ang bagong buwan sa tabi niya at hindi siya nagyayelo sa gabi. Siya ay mabilis na pumunta kay Mune at ang dalawang magkaibigan ay muling nagkita, sa pagkakataong ito bilang magkasintahan. Dito na nagtatapos ang pelikula.
Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.